Mga sangkay, nakakatuwa na nakakakilabot itong ating pag-uusapan dahil nga po, ipapakita po natin ngayon kung paano po makipagdigma ang Israel. Dito po kasi mga sangkay, kagaya po nung panahon ni King David o yung mga sinaunang Israelita na nakikipagdigma. Mga sangkay, sila po ay nagpupuri sa Panginoon. At marami po sa Biblia na ipanalo po nila ang digmaan dahil sa pagpupuri sa Diyos sa gitna po mismo ng battle. At ngayon, ito rin po ang nakikita natin na nakikipagdigma sila sa Hamas, mga sangkay. Pero sa kabila po ng digmaan, sila po ay umaawit, sila po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Okay, bago tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa baba po ng video na to, mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito guys, nakakatuwa mga sangkay itong nagaganap ngayon sa Israel, bagamat nakakatakot, syempre kasi nasa digmaan. Basahin po muna natin itong talata sa Biblia, mga sangkay. Hindi po ito Bible study, no? Dadaanan lamang po natin dahil ito po yung nagaganap ngayon sa Israel. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, ito po ay nung time na nawawalan po o natatakot po ang Judah, no? Sa pangunguna po ni King Jehoshaphat, laban po sa kanilang mga kalaban na napakarami. Ngunit, ito po yung sinabi ng Panginoon. Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. Judah kasi mga sangkay, yan na po ang itinawag noon sa part na hindi po nasakop mga sangkay ng mga kalaban noon ng Kingdom of Israel. Ito po ay ang tribe of Judah and tribe of Benjamin. Sabi po dito, and all who live in Judah and Jerusalem. And this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. Kasi at that time, mga sangkay, napakarami po nilang kalaban. Kagaya rin po na nangyayari ngayon, mga sangkay. Ang Israel, napakarami po. Isipin nyo kaliit-liit na bansa sa Middle East. Nag-iisang democratic country. Pero tingnan nyo mga sangkay, halos lahat po ng nakapalibot sa kanila ng mga bansa, sila po yung kaaway. Sila po ay gustong mabura. Diba mga sangkay? Dito natin magigets o marirealize po natin na talagang si Satan Lucifer, ayaw po nilang mangyari yung plano ng Diyos para sa Israel na ipinangako noon kay Abraham, na siyang ama ng pananampalataya ng mga Israelita at ama ng pananampalataya din ng mga Kristiyano. Ngayon, sabi po dito, do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. So, huwag kayong matakot. Kung gaano karami ang mga sundalong yan, ang mga kalaban nyo, at kung kakaunti lang inyong mga kasundaluhan, sabi ng Panginoon, ilang beses niya po ito ginawa actually sa Israel. Nung time na namamayagpag pa po sila, nung hindi pa po nagkakasala ang Israel ng gusto. Nabi po ng Diyos, for the battle, sapagkat ang digmaan na ito ay sa Diyos. Yan po Ngayon mga sangkay, tingnan po natin, babalikan po natin ito mamaya. Pero ito po yung nagaganap sa Israel ngayon. Ito, Israeli soldiers singing praises to God before going to battle. Bago po humarap sa digmaan mga sangkay, ito po ang ginawa nila. Nag-worship sila. Nakakilabot, no?
So, parang mababalik po tayo sa Bible times. No? In the Old Testament, if you have time to open your Bible, mga sangkay, mababasa nyo po doon, especially, lalo na po sa panahon ni King David, paano po sila humaharap sa digmaan. And yes, panahon po ni Jehoshaphat, no, sa Biblia, in the Old Testament, mga sangkay, kung paano po sila humaharap sa digmaan. Alam nyo, kapag nasa battle sila, may mga worshiper po yun. Paano nangyayari? Andyan po yung mga mighty men ni King David, pero mayroon din pong tribe of Judah na nagpupuri sa ating Diyos while nasa digmaan. At ito din po yung nakikita po natin ngayon, mga sangkay. Alam nyo, nakakatuwa nga po kasi marami na rin po mga Israelita ang tinanggap na po na ang katotohanan na itong si Jesus Christ ay kanilang Messiah. So, we must be ready, mga sangkay. Hindi po natin alam anong magaganap in the future, but we have to be ready. Dahil tayo mga Kristiyano, mga sangkay, ang inaasahan po nating kaligtasan ay sa panahon ng rapture. Sa panahon, mga sangkay, na kung saan dadagitin po tayo ng ating Panginoon at ililigtas po tayo mula sa paparating na Great Tribulation o kapighatian sa mundo. So nakakatuwa, mga sangkay, no, na itong mga Israelita ay talagang grabe yung faith nila ngayon sa ating Panginoon. Ayan, mga sangkay, nag-worship na sila sa Diyos. Okay, marami mga nagko-comment pang sangkay, no? Sinasabi nila, kayo, kinakampihan nyo ang Israel, iyan nga yung nagpapako kay Jesus Christ sa Israel o sa cross. Ngayon, mga sangkay, yes, pinako si Jesus Christ sa krus, no? Pero, siguro naman, sige na ngayon, paliwanag po natin ng kaunti. Ito, alam po ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano kasi, especially mga sangkay yung may mga knowledge talaga about the Word of God, kahit pinako si Jesus Christ on the cross of Calvary, even though, no, hindi po kinalimutan ng Diyos ang Israel. Babasahin po natin, open your Bible in the book of Romans chapter 11. Pinaliwanag po yan ni Apostle Paul. Babalikan pa rin po sila ng ating Panginoong Diyos pagdating po ng fullness of time ng Gentiles, yung church age, yung mga Kristiyano na tapat na mananampalataya. Kaya nga sinasabi ko, ang kaligtasan po natin si Jesus Christ sa panahon po ng rapture. Okay? Hindi po yan fantasy. Kung isipin ng iba, mga sangkay na, parang ano yan, parang mga movie sa Hollywood. No? Naihula po yan sa Biblia. At alam nyo, ang Bible kasi punong-puno po yan ng propesiya. And 80% na propesiya sa Biblia ay natupad na. And the rest, mga sangkay, eto na po, nandito na po tayo sa exciting part. No? And then, alam nyo, yes, pinapako ng mga Hudyo si Jesus Christ. Pero para lamang po sa inyong kaalaman, ang pagpapapako na yon ay hindi nasayang. Bakit? Naidugtong po ng ganung kabilis ang kaligtasan para po sa Gentiles. That's the reason, mga sangkay, na mayroon pong church, mayroon pong mga Christ followers ngayon na kung tawagin ay mga Kristiyano or born again Christians or kung ano pa man, mga sangkay. No? So, kaya wag nyo pong parang ano, kasi yung iba talaga, sorry sa word, pero hindi po talaga nila alam kung ano ang totoo. Ano ang reason bakit pinapako si Jesus Christ? Yun po ay bahagi ng kaligtasan na naipropesiya po. Kahit sa Old Testament na ipropesiya na po yan. Okay, balik po tayo dito.
Grabe, no? Eto pa, mga sangkay. Your friends, I'm very sorry that I cannot be with you. Ito, ano siya, Israeli soldier na ipinagsigawan daw po niya yung faith niya kay Yeshua or Jesus Christ. Yeshua kasi ito po yung salita nila sa Israel, Hebrew. I see great importance in unity and cooperation. I want to thank you for the love and care for your Jewish brothers and sisters, for the love for Israel, and for the tremendous support, and for the very fact that you stand with us in prayer. I really wanted to share with you the parables of Jesus and relate all the parables to Israel and to the God of Israel. Okay. Since almost all the parables of Jesus, even though on the appearance of it, do not speak about Israel, and the classical interpretation interprets on faith in all the parables of Jesus. Grabe, no? Ngayon ang sinabi ko, ang dami po mga Jewish na rin ang naniniwala kay Jesus Christ. At nakakatuwa na marami na po ang naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. And we don't know our time, kailan mangyayari ang sinasabing rapture. Ganito lang ang pagkasunod-sunod yan. Rapture, Antichrist, ano ba? Pwedeng mauna yung pagbibuild ng third temple, then Antichrist. Then, yung Antichrist na yan, mga sangkay, yan po yung peace agreement ng Israel at ng buong mundo. Mayroon po diyang lalabas na Antikristo. Okay? Gog and Magog war or battle, Armageddon, the final battle, mga sangkay. So, ito po yung nasa huling pahina na ng libro o ng Word of God na propesiya sa Biblia. Ngayon, ito pa mga sangkay, tignan po natin. Nasa battle po sila pero nagpupuri sila sa Panginoong Diyos. Panoorin mo natin. Wow. So, di po natin maintindihan mga sangkay, but itong mga Israeli soldiers, kumakanta po sila para sa Panginoong Diyos. They believe that the God of Abraham, Isaac, and Jacob, yun po yung totoong Diyos na naglikha ng lahat sa buong mundo. Ito rin po ang nakasulat sa Biblia, no? Ngayon, mga sangkay, hindi po ako magtataka kung mananalo po dito ang Israel. Dahil again, the Bible says, for the battle is not yours, but God's. Sa Diyos ang laban na ito. No, sabi po dito, wag matakot o ma-discourage because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. And God is faithful to His promises. Hindi lamang po sa Israel, kundi sa lahat ng tao. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa video na ating pinakita ngayon at sa ating topic ngayon? Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all after kaagad mga sangkay ng video na to. Ano po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.